Walang nagawa ang ginang kung hindi ang pumayag sa bandang huli. Pagdating ng apartment ay tinawagan niya na si Conrad na kinabukasan pa sana bababa. Nang malaman ang desisyon ng anak ay nagkukumahog ditong magbiyahe upang makasama man lamang niya si Seska kahit na isang gabi. May sarili itong sasakyan kung kaya naman hindi na nila kinailangan pang sunduin ng terminal. Nasa ibaba ng kanyang apartment si Seska at hinihintay na dumating ang kanyang ama bago magagawa ng dilim at liwanag ng araw na yon. Nalaman niya mula sa ina na parating na umanong kanyang ama. Mahapdi ang kanyang mga mata dala ng tahimik na pag-iyak, ngunit hindi naman niya yon alintana. Hindi na rin yon ginawang big deal pa ng kanyang ina at hinayaan na lang siya. Bagamat masakit sa mga mata ni Cora, hindi na yun paulit-ulit na pinuna upang ipamukha sa anak. Minabuti niya na lang na manahimik. Dad, bulalas ng dalaga nang matanaw ng bulto nito na bumaba ng sasakyan. Nagmamadali ng mga paa niya na lumapit upang mahigpit nitong yumakap. Francesca, puti ng lahat ng buhok ni Conrad na hindi pa nagawang kinain pa ng itim, bakas ng katandaan sa kanyang itsura. Wala pa rin siyang kaalam-alam ng tungkol sa mga pangyayari sa pagitan niya ni Brixton at Seska. Alam kasi ng kanyang asawang si Cora na maaring pagsimulan yon ng lamat ng maganda pa rin nilang relasyon ng dating governor. Pinipili na lang niya na manahimik upang isalbang relasyon nila ni Gaston. Bahala ng panahon ang magsabi sa kanila. Nasaan ang mommy? Humalik na kaagad sa noo ng anak si Conrad na natiling nakayakap pa rin sa kanya. Nasa itaas, nagluluto ng dinner natin. Matapos na magyakap ng ilang minuto ay magkasama na umakyat ang magama. Bumagsak agad ang katawan ni Conrad sa sofang ipinakitang pagod na pagod siya sa biyahe. Ganun pa man, hindi niya na tinanong pa ang dahilan sa likod ng biglaang desisyon ng anak. Tinanggap na lang niya na ganun talaga dahil nabanggit na rin ang dahilan ni Cora. Umano'y nag-relapse ang sakit ni Seska, kung kaya kinakailangan nito na umalis upang muling magpagamot sa doktor. Nakakapagod ng magbiyahe, danga lang at kailangan kong bumaba ngayon. Para makasama kita, Seska. Kumusta ng pakiramdam mo, anak? Lingon ni Conrad sa anak na nakaupo na rin sa kanyang tabi at mahigpit pa rin ang yakap. Halatang naglalambing sa ama. Feeling better? Ano ba kasing nangyarit nag-relapse, Cora? Tanong niya sa asawang saglit na lumabas ng kusina upang tingnan ng kanyang magama sa sala na dinulutan niya ng maiinom na tubig doon. Matagal na nating alam na mangyayari yon, Conrad. Huwag kang magpanggap na wala kang alam dyan. Pabalang nasagot ng ginang. Hindi pa rin niya nais na sabihin ng dahil yon sa kagagawan ng talipandas na si Natalio Barcelo. Bahagyang natahimik si Conrad na hinaplos ng ulo ni Seska. Nahiga na ito sa kanyang isang hita habang bukas ang TV at nanonood sila ng kasalukuyang balita. Muling pumasok si Cora sa loob ng kusina upang balikan ang niluluto niya. Seska, natatandaan mo pa ba si Brixton, yung anak ni ex-Governor Barcelo? Walang ano-ano'y sambit ni Conrad na wala pa ring idea sa mga nangyayari. Humigpit na ang hawak ni Cora sa sandok nang marinig ang sinabi ng asawa. Bigla siyang nakaramdam ng gigil, ngunit kagad din naman niya yung pinigilan na mag-umalpas. Nabanggit nilang mag-asawa na malapit na pala siyang ma-engage. Sabi sa New York daw yun mangyayari. Mas patanda ka sa kanya ng 1 taon. Ikaw kaya anak, kailan ka magkakaroon ng boyfriend? Kailangan na gumaling ka na ulit para naman makapaghanap ka na rin. Ang bilis talaga ng panahon. Hindi ako makapaniwalang ang laki-laki niya na. Akalain mo nga naman yun ano? Ilang minuto na tahimik si Seska. Tumatak sa kanyang isipan ang nalalapit na engagement. Buwan na lang ang bibilangin. Mabuti naman kung ganun ang tantanan na siya nito. Pero deep inside, sobrang nasasaktan pa rin siya. Siya dapat ang babaeng yun kung hindi lang sana siya nagawang lokohin ni Brixton. Siya dapat yun kung hindi na paglaruan. Huwag kang mag-alala, Daddy. Baka pagbalik ko galing ibang bansa, may maipakilala na akong boyfriend sa inyo. Sakay ni Seska na pinasigla ng kanyang tinig. Hindi yun nakatakas sa pandinig ni Cora na ibang dating sa kanya. Dapat lang anak, gusto na rin namin ng mommy mo na magkaroon kami ng apo sa'yo. Aba, hindi na kami pabata. Maalagaan man lang sana namin ang aming magiging apo sa'yo. Damihan mo ng anak ha, mas marami mas masaya. Puno ng iritasyon ng mga mata ni Cora. Nang lumabas ito ng kusina at nagawa ng ihain ang mga pagkaing niluto niya sa dining table. Napakawalang kwenta talaga ng kanyang asawa, walang pakiramdam. Bakit kailangang biglaing banggitin? Halina nga kayo magama at kumain na tayo. Ikaw Conrad, ang hilig mo makialam sa buhay ng iba. Tumayo na si Seska at ganun din si Conrad. Hindi sa nakikialam ako, Cora. Binabalita ko lang naman yung sa anak natin.
Example lang naman na hindi na siya bumabata. Kasi halos magkaedad lang sila. Masyado ka namang balat sibuyas. Pati ba naman ito hindi ko pwedeng sabihin. Napakatagal ng panahon nun. Malamang nakalimutan na rin ni Mrs. Barcelo ang lahat. Mabait naman yon. Naupo na sila sa harap ng hapag, nakikinig lang ng tahimik sa kanila si Seska na kumuha na ng pagkain para ilagay sa plato. Naiintindihan naman niya. At isa pa, ayaw din naman niya na malaman pa ng amang naging relasyon nila ni Brixton noon. Isa pa, nakalimutan mo na bang kada birthday ni Seska? May inaabot siyang regalo. She's just awkward in words but her heart was long been softened. Saka, maayos naman ang relasyon ng ating pamilya sa mga Barcelo. Ikaw na lang ang galit. Sila hindi na, naka-move on na. Hindi ko alam kung saan ka nang gagaling. Hindi naman pwedeng habang buhay na paiwasin natin itong si Seska sa kanila. We are raising a daughter, not a cat or dog. Kahit ang mga nasa bilangguan, may karapatan na maging malaya sa kanilang nararamdaman. Eka nga, magiging magaan siya pakiramdam kapag nagpatawad. Umikot ang mga mata ni Cora sa asawa na hindi na nagsalita pa. Napansin niya ng paninitig ni Seska sa kanya. Kain na, Seska. Tanging nasambit ng ginang na nilagyan pa ng ulam ang kanyang anak sa plato. Damihan mo. Nasa kalagitnaan sila ng kasarapan sa pagkain ng biglang tumunog ang doorbell. Mabilis na tumayo si Conrad upang buksan yon. Sa pag-aakalang si Benedict lang yon hindi na pinigilan na maginang matandang lalaki. Bagay na pinagsisiyahan nila dahil hindi ang manager ni Seska yon kundi si Brixton. Nagtungo siya sa villa ni Benedict sa pag-aakalang nandun pa rin sa kanya nakatira ang mag-iina. Ngunit nang mapansing mag-isa lang doon ang lalaki, ay dinalang binata ng kanyang mga paa sa lumang apartment ng dating nobya. Hindi siya mapakali, gusto niya pa rin itong makita at hindi niya rin inaasahan na makikita ang dating sekretary ng kanyang amang si Conrad, naka-close na nandito. Ang galing mo talagang bata ka, maligaya ang boses ni Conrad na niyakap na kaagad ng lalaki at nilakihan pa ang bukas ng pintuan. Tuwang-tuwa ito na nakita doon ng binata, hindi niya yun inaasahan. Paano mo na lamang pupunta dito ang Tito Conrad mo? Pasok ka, pasok. Tamang-tama, kumakain pa lang kami ng hapunan. Sumubay ka na sa amin. Pagkatapos, mag-inom tayo na talyo. Pala desisyong pagpapatuloy sa binata na ikinahulog ng panganang mag-ina. Makahulog ang nagkatinginan na mag-ina. Nabalot na ng tensyon ng kanilang hapagkainan. Nais pa sanang itaboy ang binata kaya lang, mabilis ng kilos itong pinapasok din ng kanyang sarili dahil nababasa niyang paninitig nila. Ano pang ginagawa mo, Cora? Tumayo ka dyan at kuhanan mo ng extrang plate at utensils itong si Brixton. Lumipad na ang mga matang nag-aapoy ng ginang kay Brixton na meron ng pagbabanta. Ilang beses niya nang sinabihan dito na tantanan ng kanilang anak. Bakit hindi ito marunong makinig? At talagang nagtungo pa talaga doon. Baka napadaan lang yung sandali para makita ka, Conrad. Sa tingin mo, gaya siya sa'yo na maraming oras? Malamang ay busy siya sa mga social activities. Busy siya sa buhay kaya wag mo nang abalahin, Conrad. Hindi ba tama ako, Natalio? Hindi direktang sumagot si Brixton na sinulyapan si Seskang nakaupo pa rin sa table at tahimik na kumakain. Halatang nagpapanggap na hindi nito naririnig na naroon siya. Mabagal ang nguya nito ng pagkain na para bang isang modelo doon. Actually, Tita Cora, namiss ko ng luto mo. Matagal na panahon na nung huli kong matikman. Bata pa ako noon. Ngiti ni Brixton na ibinaling na rin sa kanyang paningin. Inayos niya pang postura ng kanyang tindig. Lantarang umikot ang mga mata ng ginang sa inis. Hindi naman napansin ni Conrad nang dahil abala ito kay Brixton. Ang kapal talaga ng mukha. Matapos sasaktan ng anak nila, gusto pang sumalo sa kanilang pagkain. Nakakagigil. Sa bandang huli, kumuha si Cora ng ekstrang plato at hinayaan ang binatang sumalo sa kanilang pagkain. Binantaan na lang si Brixton gamit ang mga mata. No oras na magsalita ito ng labag sa kanyang kalooban, siya nang makakalaban nito kahit nandito pa si Conrad. Tahimik ang kanilang naging pagkain. Si Brixton at Conrad lang ang patuloy na nagsasalita habang panakanakang nako ni tingin ni Brixton kay Seska na nagpapanggap na walang binata sa kanyang harapan. Hindi tuloy siya makakain ng maayos at marami noon dahil sa presensya ng dating nobyo. Giliw na giliw ditong ama kung kaya naman hindi niya magawang palayasin. Isa pa, malalaman ng kanyang amang naging relasyon nila ng lalaki oras na mag-react siya ng hindi akma. Kung kaya naman mabuti pang manahimik na lang ang bunganga niya. Pasok ka na sa kwarto mo, Seska. Ako nang bahalang magdikpit ng ating pinagkainan. Utos ng ginang nang matapos na silang kumain.
Yun din kasi ang nakalarawan sa mukha ng dalaga at hindi lang ito masabi dahil siya dala na ng hiya. Sinunod naman yon ni Seska. Humabol ang mga mata ni Brixton sa kanya na may gusto sanang sabihin. Kaya lang hindi siya makaporma dahil nandun si Conrad. Mukhang hindi pa nakakarating sa matandang kung anong relasyon nila na nangyari noon. Kasi kung alam nito, mukhang makakapasok siya sa loob at magiging mainit pang pagtanggap nito. Napilitang sumunod din si Brixton kay Conrad sa sala kung saan inihanda na nitong mamahaling alak upang inumin nila. Huwag ka na magtaka kung bakit gano'n na naman si Seska. Sabi ng tita Cora mo, bumabalik ang sakit niya. Mas maganda sana kung nagkaroon kayo ng pagkakataong magkita nung mabuti pang lagay niya na parang isang normal. Conrad, oo na Cora, alam naman ni Brixton ang tungkol sa kanya. Ito pa, hindi naman na siya ibang tao sa atin. Lingon ng matandang lalaki na alam niya kung anong nais na puntuhin ng asawa. Hindi sa dinidiscriminate niyang anak doon, ilang beses kumibot ang bibig ni Cora. Nais nang isiwalat ang katarantaduhan ni Brixton. Ito ang may kagagawan kung bakit nagkakagulo na naman ang kanilang anak. At malamang kapag nalaman ni Conrad ay magkakagulo sila doon ngayon. Bagay na iniiwasan niya dahil pihadong masapektuhan ang mental health ng kanilang anak kapag nagkagulo. Huwag niyong uubusin ang alak na yan hanggang kalahati lang. Banta pa ni Cora na masama ng timpla ng mukha. Look, the tigress is coming down the mountain again. Halakak pa ni Conrad na bumaling na ulit kay Brixton. Sa loob ng silid ay mahinang humihikbi na naman si Seska. Nilalamon na naman siya ng emosyon. Okay na siya, nagagawa niya ng labanan yon. Kanina ngunit nang muling makita si Brixton. Natanggal ng pader na kanyang pagpipigil doon. Matapos sa dulutan ni Cora ng pulutan ng dalawang lalaki sa salay, nagtungo na siya sa silid upang sundan ng anak. Nag-aalala siya na baka dinaramdam na naman ito ang kanyang pagkakita sa dating nobyo. Hindi nga siya doon nagkakamali. Natagpuan niyang anak na matamang nakatitig sa kanyang mga drawing. Mukhang nililibang ng sarili. Magiging maayos din ang lahat, Seska. Hagod niya sa ulo ng dalaga na napatingala na upang magtamang mga mata nila. Ayos na ako, mommy. Tugon ng dalaga na alam niya nag-aalala na naman ang kanyang ina kung kaya kailangan niyang pagaanin ang loob nito. Sa tingin ko, tatantanan niya na ako pagkatapos niyang ma-engage. Pero gusto ko pa rin pong umalis ng bansa. Gusto kong gumaling. Gusto kong bumalik sa dati at alam ko na yung doktor ko noon ang makakatulong. Isa pa, gusto ko rin pong pansamantala na munang lumayo. Tamang desisyon ko, hindi ba, mommy? Tama? Oo naman, Francesca. Lagi mong tatandaan ano man ang magiging desisyon mo. Nandito ako, susuportahan kita. Sa totoo lang ay makailang beses na hinihiling ng ginang na sana makita ng mga mata ni Seska ang pag-alaga sa kanya ni Benedict para bigyan ito ng pagkakataong palalimin ang kanilang relasyon na meron ngayon. Higit na mas boto siya sa manager nito dahil alam niya na kailanman hindi siya nito magagawang saktan ng kagaya ni Natalio. Kaya lang mukhang bulag doon ng anak. Hindi niya napapansin ang pagpaparamdam ng lalaki sa kanya kahit nalantad na. Siya, sige, iwan na kita dito ha? Hindi pa ako naguhugas ng mga pinagkainan natin dahil gusto kitang i-check. Tumango si Seska at lumabas na doon ng ginang. Magiging boto rin naman siya kay Brixton dahil galing din to sa mabuting angkan. Ngunit ang hindi niya nagustuhan ay ang pagpapanggap nito at pananakit na ginawa sa kanilang anak. Nakikita niya sa binata ang pagiging responsable ng kanyang amang si Gaston. Ngunit natakpan ang lahat ng yon nang malaman niya kung anong ginawa kay Seska. Kung kaya naman ngayon ay marinang pagtutol niya. Matapos ng paghugas ay nakiharap ng ginang sa kanila. Naisip niya na kapag nagawa nilang malasing ang binata, mabilis nilang mapapaalis ito doon. Oras na patay na lasing na ito, patatawagan niya kay Conrad ang dating governor upang ipakuha siya. Sa ganung paraan hindi natapos ang kanilang problema. Balik sa dati, paalis na rin naman din ang anak nila kinabukasan eh. Tita, ang taas naman ng tagay niyo. Una ni Brixton na magpresenta ito maging tanggero nila. Anong mataas? Ganyan talagang normal na tagay nang matapos agad. Gusto naming maagang magpahinga ni Conrad. Masungit na sambit ni Cora. Na hindi pinansin ang ginagawang pagrereklamo ng binata sa taas ng tagay niya ng alak. Bumungis-ngis si Conrad sa kapilyahan ng asawa. Kumpara sa kanya, mas mataas ang tolerance ni Cora sa lahat ng alak. Kumbaga, dati panlaban ito sa pangmatagalang inuman. Yun nga lang matanda ng asawa kaya nag-aalala na rin siya. Hey Cora, dahan-dahan. Hindi na tayo bata't kagaya ng dating kaya makipagsabayan ng inuman. Baka mamaya tumba na tayo.
Itong si Brixton hindi pa malang tinatamaan. Bago pa lang tinatamaan ng alak sa kanyang katawan. Let's see, Conrad. Let's see. Mayabang na sambit ni Cora na tinungga ng tagi niya nang mapapilis ang ikot noon. Siya nga pala iho, kapag na-engage ka na, ipakilala mo naman sa amin ng Tito Conrad mo yung magiging asawa mo. Bahagyang nagbagong hilat siya ng mukha ni Brixton na alam kung anong pinupunto ng ginang. Napasulyap na siya sa pintuan ng silid ni Seska dahil baka mamaya ay naroon ang dalaga kung kaya sinasabi yun ng ginang sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag na makita niyang wala. Safe, hindi to narinig ang sinabi ng ginang sa kanya. Sure po tita, sinagot niya na lang yun upang hindi na rin mapahiya kay Conrad na naghihintay na magiging tugon niya sa tanong ni Cora. Alam mo Brixton, jackpot ka sa magiging asawa mo. Ang ganda-ganda, parang ang mami mo lang. Tuloy pa ni Cora na halatang sinasadyang ginagawang pagtatanong na yon. Ayaw nitong lubayan ang topic nila. Pasado na manugang, hilaw na naging ngiti ni Brixton. Ayaw niya itong pag-usapan, ngunit ayaw naman yung bitawan ni Cora. Oo nga, pakikisali na ni Conrad dahil ipinakita pa ng asawa ngayon ang picture ni Piper. Ano pa bang aasahan natin sa isang Natalie Barcelo, Cora? Malamang sa ganyang itsura. Kukuha pa ba yan ng pangit? Siyempre hindi ba, Brixton? Tumangulo si Brixton at napatingin na sa labas ng apartment dahil napansin niyang namasa ng salamin. Ibig sabihin ay umuulan. Napansin naman ni Cora ang tinitingnan ng binata kung kaya naman kinuha na rin yung pagkakataon. Oh, umuulan na. Hindi ka pa ba uuwi, Brixton? Mas mahihirapan kang umuwi mamaya kapag lasing ka na. Maayos lang po ako, tita. Tatawag na lang ako ng driver kapag hindi ko na kaya mag-drive. Bigong na nahimik si Cora. Nakalimutan niya kung gaano nga pala kayaman ang kanilang angkan. Oo nga, ano bang inaalala mo, Cora? Pwede naman din na dito na matulog itong si Brixton. Hindi na siya iba sa atin. Nandilat ang mga mata ni Cora, hindi na maintindihan ni Conrad kung anong ibig ipahiwatig sa asawa. Bakit? Hindi ba pwede? Para na nating anak na itong si Natalio. Maging si Gabi at Tor, nagkibit ng balikat ang ginang at inismeran pang asawa ng tanging naging tugon ay ang tumawa ng mahina. Nagpatuloy sila sa pag-iinom, maya-maya biglang napatungo si Cora na sabay nagpalingon sa kaginang kina Conrad at Brixton. Alam nilang pareho kung anong dahilan noon, tinamanan ng alak ang ginang na biglang nakatulog sa upuan. Tignan mo, ayan ang sinasabi ko. Halakak pa ni Conrad na halatang tuwang-tuwa na sa asawa. May ipang-aasar na naman siya kasi oras na magising ito dahil nauna pa itong ma-knockout sa kanila ni Brixton. Hindi na tayo gaya ng dati. Ang tigas ng ulo mo, Cora. Nakakahiya ka kay Brixton. Kaninang yabang mo, o nasan ka ngayon? Nauna ka ng nalasing. Nagmamagandang loob si Brixton na bubuhatin niyang ginang patungo ng kanilang silid. Hindi naman na doon tumanggi si Conrad dahil hindi niya rin naman kayang buhatin ng asawa. Baka mabalian pa siya ng bewang kung pipilitin niya. Salamat iho, iba talagang lakas kapag ganyan pang edad. Lahat ay kayang-kayang buhatin. Nakakamiss lang, pinagpatuloy nilang pag-iinom. Hindi pa nun lasing si Brixton bago pa lang umipektong alak sa kanyang katawan. Maya-maya pa yung matandang lalaki naman ang bumulagta, dala ng matindi niyang kalasingan. Naiiling na lang si Brixton na nagawa pang magsali ng tagay at nilagok yon. Siya na nagkusang buhati ng dating sekretary ng ama at dalhin sa silid upang itabilang sa kanyang asawa na humihilik na noon. Para niya ng mga magulang din ang mga to, dangal lang at naisipan niyang maging tarantado. Kung hindi sana niya naisipang magiganti, baka sakali pa nga ito. Pasensya na po kung mas matatag na akong uminom ng alak sa inyo, tita, tito. Aniya, bago lumabas na naturang silid, tahimik niya nang niligpit ang kanilang mga ginamit sa pag-iinom. Hindi na rin niya naubos ang natitirang alak sa bote. Matapos noon ay nakasilid sa bulsang mga kamay na tumayo na siya sa may bintana upang tanawin lang ang mas lumalakas pang buhos ng ulan. Gusto niya nang umalis ngunit binigyan na siya ng pagkakataong makausap din si Seska. Tulog na kaya siya? Hindi naman matatawag na trespassing ang gagawin ko. Kung pupuntahan ko siya sa silid, hindi ba? Tanong niya sa sarili na kahit sabihing huwag niyang gawin yon. Nung kang magpapipigil naman siya sa sariling utak. Ito nga ang purpose ko kung bakit ako pumunta dito tapos palalagpasin ko pa. Anong klaseng katangahan yon, Natalio? Natatawang turan niya na parang wala noon sa katinuan.